Ayun guys, welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. So sa video na ito ay i-review natin itong Hyundai Platinum na TX Sub 5 at saka yung TX Sub 4. Okay, unahin na natin itong TX Sub 4. So 4 inches po ang size nito. Tapos titanium electroplated injection cone. So yung cone niya daw po ay electroplated na titanium. At rubber surround edge na meron daw po siyang voice cord na 25mm or 1 inches. So 150 watts PMPO. So PMPO po ay hindi po yan totoo ang wattage niyan. So design in USA. At dito sa gilid ay meron po siya ditong serial number. So ayun, direct tie speaker na agad tayo, tapos naka-plastic lang siya. So yun, napakaangas oh. Good quality. Wow! So 4 inches po ito. Yan, TX Sub 4. Sunod natin tong D5. So same specs lang po sila, kahit yung kanyang voice coil ay 1 inches or 25mm. So sa watts, 300 watts PMPO, and again, hindi po totoo yung 300 watts. Tapos yun, naka-plastic lang din siya, direkta. Okay, good quality siya. Okay, ito na po yung ating TX Sub 5 at saka yung TX Sub 4. So compare lang natin yung size nila. So again, this is a friendly budget speaker. So sa quality, okay naman. Dito lang sa TX Sub 5 may napansin ako na factory defect. Medyo sobrang gilid ng rubber edge dito. Tapos dito sa baba, luwag naman siya. Pero na-testing ko na to eh. Okay naman siya. Wala naman issue sa tunog. Tapos yan, matigas yung cone niya. Yung magnet niya ay sakto lang, hindi masyado kalakihan at hindi rin ganun kabigat yung speaker. So itong TX Sub 5 po ay may price na 295 pesos. And then itong si TX Sub 4 ay 215 pesos. So na-order ko ito guys sa Lazada, sa Misha General Merchandise, at parang ito na yung pinaka lowest price na nakita ko sa ibang shop kasi medyo mataas, tapos hindi pa free shipping. So ito, okay yung packaging nila. Wala akong na-encounter na issue or naging deform sa frame nila. So except nga dito sa factory issue na medyo gumilid lang ng konti yung rubber edge. Pero hindi naman siya talaga pansinin kung hindi ka sanay tumingin sa mga speaker. So sound check natin siya. Silang dalawa pala. So unahin ko guys itong si TX Sub 4. So nakakonect na siya sa amplifier. So ito yung actual na sound check sa kanya.
So ngayon guys, itetest naman natin sila sa low frequency. So unahin natin si TX Sub 5. So pure bass lang kasi kanina naka full range tayo. So ayun guys, overall ay okay naman silang pareho. Kung ang hanap mo ay medyo mas malakas na bass at ramdam mo siya, go for D5 or TX Sub 5. Kung gusto mo naman ay medyo compact ay go for TX Sub 4. So okay yung performance nila pareho for its price. At ang masasabi ko lang sa kanila ay goods na to sa mga naghahanap ng budget meal na subwoofer. So TX Sub 5 at saka yung TX Sub 4.